Raha Matanda Street, Project 4, Quezon City. Ngayon ay May 8, 2026 at kami magta-travel papunta ng Pinagsama, Taguig. Alauna ng hapon, mainit pa rin ang panahon at makikita natin sa kalangitan. May mga ulap-ulap naman pero matindi pa rin ang init ngayon. Diretso lang kami dito sa Raha Matanda Street at ang pinakadulo nito ay Katipunan Avenue. Gamit namin ni Mrs. ang kanyang motorsiklo, itong Honda Beat. From Quezon City to Taguig City ang aming rides ngayong hapon ito. Ito na yung Katipunan Avenue. So sa kabilang side niyan, yan yung papunta ng Commonwealth Avenue, yung pinakadulo ng kabilang side na yan. At ito naman, itong Katipunan Avenue, kapag dumiretso kayo dito sa tawid ng traffic light, papunta yan ng White Plains. At yung kanang bahagi, papunta yan ng Camp Crame, Camp Aguinaldo, EDSA. At dito kami sa pinakakaliwang bahagi, ito yung pababa ng C5 at papunta ng Makati, Taguig. So papunta yan ng yung traffic light na yan sa pinakakaliwa, papunta ng southbound ng C5. Isang diretso lang ang gagawin naming rides ngayon pagkakaliwa namin dito. Babaybayin lang namin itong C5 at pupuntahan namin sa kabilang side ng Pinagsama, Taguig. So Bayani Road yung aming pupuntahan. Kapag kayo ay dadaan dito, ayan, meron ditong naghihiwalay sa bandang ibaba. Dun sa pinakakaliwang bahagi ay papunta ng Marikina. Tapos itong sa kanang bahagi naman ay ito yung pababa ng C5 papunta ng Libis. C5 Quezon City, C5 Pasig at C5 Taguig. Ito lang yung mga madadaanan namin. Isang diretso lang to. Ayan yung sa kaliwang bahagi, yan yung papunta ng Marikina. Tapos itong pababa na to, C5 southbound, papunta ng padaan ng Libis, tapos padaan ng Pasig, tapos dire-diretso to ng Taguig. Yung pinakadulo nito ay sa service road. Kung motor ang gamit natin, doon tayo sa service road dadaan. Pero yung nagdudugtong din dyan sa C5 na yan ay ginawa nila ng expressway. So pwedeng tumawid yung mga 400cc, more than 400cc bikes, mga 4 wheels. So may tawiran dun sa dulong bahagi nitong C5 na to, patawid dun sa may ang daan ay airport, sa gilid ng airport. Tapos yung dulo din nito ay papunta ng SLEX. So yun yung dalawang expressway na pwedeng daanan. Tapos yung isa ay yung service road. Bible verse of the day natin, Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang verse 6. Sabi po ng Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Mainam po na lagi po tayong magtiwala sa Diyos ng ating buong puso at lahat ng ating pong lakad ay ating pong pagkatiwala sa Panginoon Diyos. May mga pagkakataon minsan, kagaya nito, yung daan ng motorsiklo dito gumigilid sa supposedly bike lane to, pero parang pinapagamit na rin minsan sa mga motor, lalo na kung maraming mga sasakyan, kung talagang mahirap nang gumalaw, sobrang traffic na. Pero kapag ganitong medyo maluwag pa naman, mas mainam na ang dadaanan lang talaga ay wag yung bike lane. Pero ito, kagaya nga nito, yan, may mga pagkakataon na sumisingit ang mga motorsiklo dito sa bike lane. Pero yun nga, mas mainam na sana wag daanan. Kaya lang
parang napipilitan yung mga motorsiklo na sumingit dito dahil yun nga ay walang ibang madaanan kasi yung mga ibang sasakyan sakop na nila lahat yung daanan. Pero kapag may mga pagkakataon naman na maluwag, dapat doon dadaan ang motorsiklo sa hindi bike lane. Pero syempre 'pag may mga nakakasabay na bike diyan ay priority na yung mga naka-bike ang dadaan diyan. So ito na yung Libis. Ayan, sa kaliwang bahagi marami din diyang mga buildings. Tapos sa bandang unahan nito ay nandito na yung boundary ng Pasig at ng Quezon City. So malaki itong daan na to ng C5. Ingat lang tayo kapag tayo ay nagmomotor. Lagi natin i-check ang mga ginagamit na motorsiklo. Check lagi natin yung gulong, yung gauge ng gulong, mga ilaw, mga preno, syempre yung langis. At minsan karamihan ngayon ng mga motor may mga coolant, so kailangan i-check din. Pero kagaya nitong Honda Beat na gamit namin, air cooler pa to, so wala tong coolant. So ang pinaka nagpapalamig sa makina nito ay air, kaya air cooled yung tawag dito. Bagamat FI na to pero wala tong coolant. So yan, may mga lugar na talagang siksikan na minsan nahirapan talagang dumaan ang motor. Kaya ayan, minsan napipilitan dito dumaan sa bike lane, pero hindi naman dapat masyadong magbabad dito, lalo na kung may mga nakabisikleta nga na makakasabay tayo. Yung kanang bahagi nito ay papunta ng White Plains. Yan, sa kanto na to. Tapos itong diretso na to, papunta ng diretso ng southbound ng C5. Meron ditong truck lane dito sa bandang gitna. Iwasan natin dumaan dyan. Maluwag naman dito sa parte na to. Tapos sa bandang unahan nito ay merong tulay na aakyatan. Kung sa tulay kayo dadaan, kailangan nasa right lane kayo mamaya. Sa left lane pala mamaya. Kasi yung right lane sa ilalim ng Ortigas yung daan na to. So ito na yung paakyat ng tulay. At Pasig na ang nakakasakop dito. So ito yung flyover ng C5 Ortigas. Magaganda ang building dito sa kanan at sa kaliwa. So marami na ring mga naitayong mga magagandang buildings. Mahaba din yung flyover na to. Ayan, tanaw natin yung mga nagtataas ang mga building. So ito ay Pasig. Kapag nakababa kayo dito sa tulay, meron diyang daan sa gawing kanan, yung traffic light Julia Vargas. So papunta ng sentro ng Ortigas. Kapag ganitong nagsisignal yung truck, ayan, huwag tayong pipilit na sumabay dun sa lane niya. Kailangan mag-iba tayo ng lane. May SM dito sa kanan. At marami diyang mga iba't ibang mga pasyalan.
So malaki, malawak itong C5. Maganda dumaan dito kung hindi ma-traffic, pero kung ma-traffic ay mahirap din dumaan dito. So go na ulit. Ganyan kapag may mga traffic light, so patience. Ang ilang bahagi ng dating Makati na madadaanan dito sa C5, doon sa may mga Rembo, pero nakuha na yon ng Taguig. So ang sumasakop na ngayon ay Taguig. Kaya dati itong C5, kapag dadaan kayo ng southbound galing ng Quezon City papunta ng Taguig, may mga part na sakupan ng Makati dati. Pero ngayon ay sakop na ng Taguig ang mga dating sakop ng Makati, particular dun sa mga Sembo, Rembo, South Sembo, East Rembo. Kaya etong C5 na to, kapag diniretso natin ay paglagpas ng Pasig, Taguig naman yung sumasakop. And kapag ganito na talagang marami yung mga sasakyan, kailangan kung halimbawang sisingit ay kumuha ng magandang buwelo. Huwag yung basta-basta sisingit kasi napaka-delikado. Kagaya ko, naka-stay ako ngayon dito. Tinitingnan ko kung pwede akong sumingit sa kanan, pero tinitingnan ko rin yung mga sasakyan na galing sa likuran. Kaya kung ganyan na medyo maluwag-luwag na, ayan, pwede na sumingit, pero talagang kailangan na tamang tiempo. So ang ganda nung sports car na to sa unahan. Dito sa bandang taas may footbridge at syempre yan na yung tawiran ng mga tao. Bawal sila tumawid dito sa baba. Traffic light, red light, so maghihintay ulit ng green light. Doon sa gawing kanan, nakakalusot sana yung mga motor, pero alanganin yung pwesto ko, kaya hindi ako singit doon. At ang lane ko rin kasi, patawid ako dito sa traffic light. So yung iba papunta doon sa Lanuza Avenue, sa gawing kanan na yun. Dito sa bandang unahan nito, meron ulit na tulay na aakyatin. So sa C5 na to, merong sa ilalim at merong sa ibabaw. Kapag sa ilalim dumaan, pinakagawing kanan, yan yung diretso ng Shaw Boulevard. Tapos ito namang gawing kaliwa na to, dalawang lane din to, paakyat to ng tulay. So kapag umakyat ng tulay, hindi ka nadadaan dun sa baba na may traffic light. Ang pinakababa na ng taas ng tulay ay dun sa boundary ng Pasig at ng Taguig, yung Pasig River. So medyo mahaba din yung tulay na yun. Yun yung dating sakop ng Makati. Pero ayun nga, na nakuha na ng Taguig yung mga part ng Embo ng Makati. Kaya mas lumaki pa ngayon ang Taguig City. So tiyaga lang talaga kapag nagmomotor. Dito ako naka-lane sa
left lane na 'to kasi aakyat ng tulay, tapos itong sa kabilang lane naman sa bandang kanan ko, yan yung daanan ng mga truck, ng mga bus. Pero may mga motor din na dumadaan. Ayan, ito na. Pag akyat dito, dire-diretso lang to. Tapos ang dumudugtong na dito yung tulay ng boundary ng Pasig at ng dating Makati na ngayon ay naging Taguig. Doon sa baba ng tulay, nandun yung Pasig River. So pag may pagkakataon na pwedeng makita mo na mabagal yung sa unahan mo, pwede ka namang mag-change lane, pero ingat lang din. Kapag mag-change lane ay talagang mag-signal, magbigay ng intention, gamitin yung signal light, pwedeng gamitin pang signal ng kamay pag nakamotor para makita ng mga nakakasabay yung gagawin mo paglipat ng lane. Meron pa ring abiso ngayon ng LTO dun sa mga plate number, sa mga plaka na available na sa kanila. Meron silang mga tinatawag na palit plaka. So itatry ko din yun minsan kasi yung ginagamit kong City Badja 100, green plate yon. Pero itry ko kung halimbawa na mapalitan siya ng bagong programa ng LTO, yung palit plaka. At kapag nagawa yon, siguro ano din natin siya, gawa ng video, ma-upload din natin. So medyo mahaba yung flyover na to. So gumawi na ako dito sa pinakakaliwa kasi dire-diretso lang naman ako dito. Doon na lang ako mag-change mamaya ng lane sa part na ng pinagsama. Kasi dito sa itong lane na to, sa kanan, truck lane. Ayan. Pagbaba dito sa bandang unahan, itong 2 lanes na to, madadagdagan yan. Magiging parang 3 or 4 lanes. Pero mas pinili ko na magstay muna dito sa lane na to para hindi na magpalit-palit ng lane. So, didiretsuhin ko lang yung lane na to. So, ito na yung boundary ng Pasig at ng Taguig. Yung ilalim nito ay nandyan yung Pasig River. Ingat lang tayo lagi mga ka-rides sa ating mga travel, sa ating mga pagmumotor. Ito na, ang dating Makati, ngayon ay sakop na ng Taguig City. Diyan sa gawing kanan, nandyan yung Kalayaan Avenue. Yan yung papunta ng Makati City, papunta ng EDSA, yung sa gawing kanan. Tapos dito sa itong tulay na to, ito yung sa bandang una na tulay, ito yung pwedeng mag U-turn. Yung mga nandyan galing kanan, pwede silang mag U-turn para makaikot sila dito sa kabilang side. Mayroong tulay na aakyatan dyan, yung galing dyan sa kanan, yun, sa pinakakanan na yan, may kaakyat na tulay, parang U-turn slot siya. Tapos pag nag-U-turn sila, northbound na ng C5 yung kanilang dadaanan. Pero yung U-turn na yon, yun din yung daan ng mga papunta ng Pateros, papunta ng ibang part ng Taguig.
Eto, meron ditong shoulder lane. Pero maiksi lang to. Kaya lang, yung shoulder lane na to ay ayan, matatapos din kaagad yan. Maiksi lang. Kapag dumaan ka dyan, babalik ka rin dito sa lane na to. Ayan, kung mapansin mo. Siguro ay ginawa yun para pag sobrang dami ng sasakyan ay kahit papaano makatulong na makagaan kahit papaano sa flow ng mga sasakyan. Dito sa gawing kanan, nandito yung market, nandito yung BGC. Makita natin dyan yung ito, nakalagay yung market dun sa signage. Tapos yung bagong mall dyan ng SM, ang pangalan ay SM Aura. Magandang wall din yan at maganda yung pagkakadisenyo sa gawing kanan. So yung gawing kaliwa nito, ayan nga, dati sakop yan ng Makati. Mga barangay dyan ng sakop dati ng Makati, pero ngayon ay talim na. Ayan yung SM Aura. Ayan, nakita nyo, ang ganda ng disenyo. Ano siyang parang paakyat na building sa bandang mundo. Tapos may parang nakalagay na letter N. Paglagpas dyan sa may SM Aura, meron dyang gasoline station, parang Petron yung pangalan. Tapos merong way sa right lane papunta ng McKinley Hills. So yun naman yung isang part din ng Taguig na develop na. Maraming mga buildings din. Nandun yung Venice pasyalan, merong ilog na pwedeng mamangka. Kaya lang may bayad. Pero sulit naman yung pasyal doon sa Venice. Makikita natin yan dito sa gawing kanan na yan. Bago mag traffic light, merong way na dyan na papunta ng McKinley Hills. So yan, yung kanan na yon, yun yung papunta ng McKinley Hills. At ito, diretso na. So medyo malapit na kami sa aming destination. Mag-stay pa rin ako dito sa lane na to kasi alanganin ako dun sa kabilang lane. Pero mamaya, pag malapit na dun sa pupuntahan namin ay mag-change na ako na. Malalaki kasi yung truck dito sa bandang second lane. Mahirap. Medyo alanganin kung bigla ako makapasok. May yung ibang motor, magagaling siguro sumingit. Pero ako mas pinipili ko na kung mag-change na ako ng lane, mas maganda na mas clear yung nakikita ko daan. Kasi mahirap na yan, ha? Ang daming truck. Konting pagkakamali, baka masabit dyan. Kaya stay lang ako dito. So yan, kung dadaan kayo dito sa C5, ingat. Lalo na kapag maraming mga sasakyan na nakakasabay. So itong part na to dito sa gawing kanan, yan yung Palar Village. Tapos dito sa gawing kaliwa, yan yung papunta ng City Hall ng Taguig. Meron diyang bagong ginawang City Hall. So ayan, kapag medyo nakita ko na medyo okay na, pwede na ako mag-change ng lane at
Dito na ako sa pinaka-right lane. Dito na kami sa aming destination. Ito na yung pinagsama, pero doon pa rin kami sa bandang unahan. So hanggang doon sa Bayani Road ang video na gagawin namin dito sa rides na to. So muli, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel, Pinoy TV, sa lahat ng mga nag-subscribe, nagko-comment, nag-share. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. At marami pa tayong mga videos na i-upload. Minsan nakamotor, gamit itong Honda Beat. Tapos minsan yung City Badja 100. At minsan naman may mga videos na ang gamit ay yung Toyota Innova na matagal na rin nating nagagamit. So yan, kung mag-travel kayo ng C5 southbound from Quezon City, isang diretso lang at wala ng mga iba-ibang mga lilikuan, diretso lang southbound. Kung papunta kayo ng SNEX, papunta kayo ng dugtungan ng C5, papunta sa gilid ng Airport Road at papunta Service Road, dito ang daan. At kung papunta naman dito sa Bayani Road, ay dito din yung daan. Muli, maraming salamat. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaatinawang lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless us all.